dito sila dahil. Isang taong accountant na puno ng ambisyon. Kaya naman halos buong buhay niya ay nilaan sa kanyang trabaho. Tumatigil na po si Rafael ang kanyang trabaho dahil pinagsiraktan siya ng sandamakmak na papeles na kailangan ipasa. Bakit? Ayun siya pa din lumipat ako. Di. Cameraman never dies. Naisip ni Rafael na baka pagod ng ito. Mas maayos ng pagiging nila ng ina kapag nakatulog na siya. Mas oras ng direktor na nilipat na siyang umuwi na. Sorry, Cheka. Maaari na tumating si Rafael sa trabaho. Ngunit tila mo nakakalimutan data siya. Masyado magalaw, babe. Hindi ginagalaw mo yung anak ko. Gusto ka dun, Sid lang. Mas maganda nga pwesto mo kasi gitna ka eh. Ayaw mo wala akong trabaho kayo na. Gusto mo bibigyan mo na ng gagawin ko? Hindi po sir. Aba, nakalimutan mga tayo talaga ng daan. Layout mo ngayon. Wala. Sige po. Salamat po sir. Sige. Huwag mo na sayangin ang oras mo ngayon. Sabay nga. Salamat po ulit sir. Habang naglalakad, kailan pa ba siya huling lumabas sa harapan ng Joel? May isang ulit siya nakalala sa trabaho at espesyalang pagkakataon ito. Hindi maipaliwanag kung bakit nananalisipan ng sinabi ng sagot sa kanya kaysa magpahinga na lang. Kailangan sa amin. Ang ginagawa ko. Okay ka lang ba? Kanina ko pa kasi napapansin na parang kinakabahan. Ay, okay lang po ako. Nakita ko kasi ang letter ko ako sa Pwede ko kung oo nga. Dito nga ang kanyang address. Pero, bakit wala nakalagay na? Yung nanin ko yung hindi ko alam. Kaya po pumunta dito sa para po malaman kung ano po yung laman nyo. Pero hindi ko rin alam eh. Pero yung address na nakalagay dito, yun ang kanila. So, tama po pala yung tata. Siguro, kailangan natin pag-usapan sa kaibigan. Kaya, pasok ka sa amin para. May minsan siya. Ngayon, sir, may kailangan po kayong address sa Santiago. Sa po yung sa mga superior ko sa trabaho. Kasi ang aming asawa, naku, napakalitan na po yung natin. Ano nga pala pangalan mo yun? Baka, ma-share mo kayo sa akin ng aming asawa. Ako po si
Paano mo po nalalaman? Hindi ko pa ako naalala. Isama sa mga kaibigan ko yung mula ko. Ginawa pa kanila ako na ako, napakarami ko na pala. Parang dati lang, palagi ko na ako sa naman. Napakakulitan sa kalimutan ko. Ganun po ba? Alis na kahit hindi mo ako naalala. Matagal na rin kasi kami pinakagala sa mundo. Siguro mga big trip ka lang ata. Naku, andyan na pala kami isawa. Oh, Rafael, bakit ka nandito? At least hindi mo masyado kalakaran. Alam siya ni Theodora Kutuloy. Kaya pala napapaisip mo bakit sa umatipag mo naman. Umana ka pala sa tatay mo. Alam mo, naging magkatrabaho kami ng tatay mo noon. Pero bago yun, talagang best friend ko na siya. Nalala ko pa noon, dinadala ka niya palagi sa aming office. Halika ka siya sa'yo. Punto ka lang kalit nun. Tapos naaalala ko pa na kung saan ka man pumunta, talagang sinusundan ka ng tatay mo. Tapos, yung tatay mo pinaka-the best talaga siya. Isang text, isang tawag ko lang sa kanya, andyan siya agad, andyan tumulong sa akin. Yung isang tulong niya sa amin wala sa sila. Kung kaya, sobra akong nagulat nung nalaman ko. Wala na siya. Dahil, siya ay sobrang best. Wala na po yung ama. Halos mag-isang taon na wala kang mamayan. Hindi mo pa alam. Kaya pala, hindi ka na nalakas kami. Wala po po wala. Pwede ko po bang kalaman kung ano po minamat kinain mo? Ang alam lang namin, ay nagkaroon siya ng sakit. Hindi na namin alam kung buong dahilan. Basta ang alam namin, biglaan din ko gamatay. Hindi niyo po siguro. Kaya po pala ako nito dito dahil pinakita ko ulit ito kahapon. Ganda po. Ako, ito pala yung mga lagay ng tito. Oo nga, naalala ko halos every week nagpapadala ng mga letters ng Theodoro. Hindi ko akalain na meron pa pala siyang pinapadala. Hindi. Ano pinagawa na? Bakit? Hindi alam na ito kung wala na kanya. Oo nga no. Baka connected ang mga letters na ito sa pinapadala ng Theodoro sa atin. Ako naman kasama ng ilang sa litrato. Bukod sa kaibigan ng aking asawa mo, para ka na dito, kapatid ang ulo. Alam mo bang gawain ng iyong ama? Si Theodoro ang nagpinta niya. Alam mo ba? Sa isang obrang nakita, may kwento akong hindi na nadama. Sa malumanay netong kulay, ay alaala tunay na naiwan. Di ko man alam noon kung ano ang nasa likod. Mamasdan ka kahit sa malayo. May kwento pala tong binubuo. Magiging daan para makilala kita ng lubusan. Piliin kong tingnan kwento sa bawat kulay na iniwan. Fernando Marsolo, iwan ang kanyang dala sa uwan.
dala. Medyo ayaw na sumisita. Sa likhanin nandoon ako, walang kanyang dalasaw ikan. Bawat kanyang sinilang, ay damdamin na isda ipakita. Na kay Jose Tito yan, kanyang dalasaw obra. Bawat agod ng kamay niya, may kwentong nabubuo. Sa pinturang nakita, bago akong nakita, simpleng kulay ay may kwentong kasama. Hindi ko kinuha sa kulungan niya sa ito. Mga luwang sa tagal ng pinapagbuhat. Nangyayon pala ng kaya ng Yung clear. Sobrang nakukulat. Hindi ko alam kung sa akin ka ba. Tuloy, nagpabuti na ako sa kanya. Tapos ganito, sarili ko parang nagdidisip ko na ako sa mga sarili. Pero, wala eh. Ang nabuhan kasi ng tinis, di kausapin. Mahirap ko ito, wala si mama, wala pa si papa. Paano na ako manimigil? Hindi kayo tumayin ng mga Sabihin mo. Ang totoo kasi niyan, buhay pa ang mama mag-iwan. Kaya bigyan namin ng kasagutan ng mga tanong. Yung mga bagay na dapat at pumayuan. Hinig ka ng buhay. Ang mama mo, patulad ng kapatid mo, isa rin siya alagad ng sini. Nanginig siya sa pagkanta, pagsayaw. Na parang buhay niya nito. Masaya kung maawit ang mama mo. Hanggang sa naging bagtungan siya ng pumamutya. Dahil raw siya ay ng daraya. Dahil raw siya ay may kapit sa mga pasyon. Ano po nangyari? Pagkatapos. Siyempre, nanay mo, sinubukan niyang linisin at ayusin ang pangalan. Pero hindi niya ito nagawa. Sinubukan niya na ayusin ang lahat ng mga pagkakamali. Ngunit hindi niya ito nasusunod. At tinariguran niya ng tuluyan ang sini. Sila ng papa mo, bumuo sila ng pamilya. Alam mo namin, ayaw nang papalapit ng papa mo si Miguel sa sini. Kaya po pinapigilan ng papa si Miguel. Kaya po nalisinan dahil talagang damit ko mawawala din si Miguel sa kanya. Maraming salamat sa iyo kung ano na nalimigay po sa akin ngayon. Siguro, kailangan ko lang po gusto ko nalimigay. Mauuna rin po ako. Napakatatag kayo. Maraming salamat po. Sumakay na sa sasakyan ng binata at nagpatingo patungo sa kondominium.
siya sa nalulog ng katotohanan. Wala na ang kanyang ama, habang ang ina na inakala niya matagal na tuwano ay buhay pa pala sa loob ng 17 taon. Ginawa ko namin lahat, pero bakit mo sinapay ng mundo sa akin? Gusto ko yung sarili ko sa trabaho para ibigay sa kanila. Dulik ko, pero gano'n. Sinapit na eh. Oo, hindi sa akin sinapit. Dulik mo siya sa akin. Nagising si Rafael na marulatan ng kanyang ulo. Ngunit unti-unti nang luminaw sa kanyang isipan mula sa epekto ng alak. Ngayon pa naman parang ngayon na tayo sinibuyan lahat. Nakita ni Rafael ang kabayo na biglang sumasayaw sa isang ito. Ngunit tumulo ang luma niya. Ang sayaw na ipinagbaraw ng tatay niya. Ang sayaw na nagpapasaya kay Miguel. Ay isang lalaking mabis na may susundin at lalaksin. Masalit ko na maramlan, hahanapin ko ang ilan dahil sa ako'y karinyos sa pag-ibig. Sisikapin ko sa pag-ibig na maging isang karinyosa nang matupad ang panaginip ng pusong sabik at may sigla. Tanungin ko lang ang pangarap, titiisin ko ang ligalig dahil sa ako'y karinyosa sa pag-ibig. Ginagawa mo dito? Check out. Oh, big word ah. Hindi mo nga kami magawa kumustahin man lang. Sa loob ng siyam na buwan, may naiisip mo pa kami. Ano sa tingin mo? Dapat ba natuwa ako? Siyempre, pinapagin sa akin na wala si Papa. Ano ba? Bakit sa tingin mo pag sinabi ko ba, uwi ka? O pag sinabi ko, uwi si Papa nanghihina na. Please, umuwi ka. Gagawin mo? Ano ba, Mix? Kapatid mo pa rin ako. Mag-usap na tayo. Huwag mo akong tinatalikuran. Fine! Ayoko nang sabihin! Yun lang, okay ka na? Oh, Mix, buhay mo pa ako pinag-uusapan dito. Paternity leave. Liga, uwi tayo. Magaling tayo mag-usap. Sa loob ng sasakyan, walang permitong makuha. Tanging katahimikan lang. Magalit sa kanila habang papunta sa kanilang lumat na hapon. Pagkababa nila sa kotse, mainit na diskusyon na ganang tumalubog sa kanilang munting tahanan. Miguel, ang sabi ko mag-usap tayo. Hindi mag-usap! Ano ba gusto mo
malaman? Bakit hindi mo sa akin sinabi na wala si Papa? Ano ba dyan? Makasakit sa akin na malaman sa ibang tao? Ano ba karapatan mong malaman? Hindi mo kami magawang kamustahin man lang? Sa loob ng siyang na buwan? Kapatid mo pa rin ako. Ayun na nga eh, magkapatid tayo. Pero bakit parang ikaw lang ang anak ni Papa? Bakit parang ikaw lang gusto niyong suportahan? Ang daming tanong, kuya. Dali ka na ko eh. Kung nga pala may sakit na siya, at ako'y nagawang para alagaan siya, alam mo kung ano yung lagi mo kang bibig niya? Bigil! Itigil mo na yung walang kwentang pagkanta. Bigil! Itigil mo na yung pagsayaw. Bigil! Kaya mo yung kuya mo. Hindi ako si Rafael pa! Ako si Miguel! Yun ako gustong isigaw yung mga salitang yung kay Papa Kuya. Kasi hindi ko magawa. No matter what I do, it is couldn't be enough for him. Ikaw pa rin yung mahanap-hanapin niya. Ikaw pa rin yung magaling. Tapos, nung natawagan sa amin ang sabi niya, Bill, wag, di siya po yung sa pag-araw niya, hindi ka tulad mo. Kuya, sobrang sakit nun. Sorry na, Bill. Hindi ko alam si Kuya, hindi ka tulad mo eh. Sino ko nalang pinahirapan ko na pala eh. Ang aking pamilya, ang silbi kong paunang pinasa. Si Kuya Papa ang inaasahan ko, hindi lang upang maging gabay, pero maging aking suporta. Ngunit tila init ng hangin ng iba, di ganoon ang naging parte nila. Sa pagsapit ko sa musika, siyang pagliyaw na loob sa aking Papa. Kaya masasakit na salita ay nabitawan niya. At una na doon ay kumpara niya ako kay Kuya. Pero ako'y pilit inuunawa siya. Pilit rin ng proseso ang mga katagong mula sa kanya. Ngunit bawat salitang litawan sa gitna ng galit, mas lumalalim ang sugat na nauuwi. Kaya naiipon ng mga tanong. Hindi na 2, 3, pero 100 pa. Kung pamilya tayo, bakit parang ako naging estranghero? Bakit rato sa akin ni Papa ay nag-iba? Bakit suportahan ako yung hindi niya nakaya? Hindi ko ang alam mag-iuna o iginal pa ang aking kuya. Kung nais mo lamang maramdaman, ako rin ay sapat sa kanilang mga mata. Kaya pagkalito'y bumalit sa akin, hindi na alam kung kanino ako magagalit. Kaya papaparatihin ko yung kinukumpara o sa akin na hindi naging sapat para sa kanya. Kaya hanggang ngayon, ang mga talong ay nakapiit pa rin sa akin. Hindi na nasabi ang mga kataga, "Pa, iba ako kay Kuya." Ang sakit na lagi kong pala. Bakit pa rin si Papa? Ang mga rason si Papa rin. Marapit ko lang ito nalaman mo. Pwede ba? Mahinig kang muna sa akin. Ayaw naman tulad din. Ayaw naman tulad sa Papa sa akin. Ayaw naman Papa naman tulad sa kay Mama Wix. Tulad kay Mama, Kuya. Tulad kay Mama. Wix. Iba, si Mama. Buhay pa. Ha? Sabi ni Papa, mas mabuting kalagayan na. Sabi sa akin niya, kay Emilia, dito, Andres. Mama daw, hindi mo gusto yan. Pero hindi lagi maganda yung ending para sa kanya. Wala, yung may sumira sa kanya. Pakarap niya. Kaya siguro, nanayo ka ni Papa sa sining dahil ayaw yung matulog sa yung Mama. Sining? Ano ka nalaman ni Mama dun? Mama, kumakarap na siya, kumasayaw. Mahilig si Sini, pero sa araw, bigla siya napagbiltawan. Kaya ayun ko yung naging reason kung bakit nasira siya ng pag-iisip.
pa? Hindi pa ako yan, oh. Pag-ibig isang amay hindi natatapos. Gano'n ang ilog na napagpulit na umaagos. Ordinaryo amang hindi napapagod. Sa gitna ng hamon, hindi nalulunod. Magkaibang paraan kung man ito pinakita. Umasa kayong pantay ito at walang daya. Matawad mo ito'y hindi niyo daan ng Hindi natatapos, gaya ng ilog na patuloy na umaagos. Ordinaryo ang mga hindi napapagod sa gitna ng hamon, di nalulunod. Magkaibang paraan kung ito ay pinakita, umasa kayong pantay ito at walang daya. Patawad kung ito'y hindi nyo nanapdaman. Mahal ko kayo at hindi ito makakaila. Ngunit naramdam ko ito sa paraang alam ko. Sa isip ko'y sapat na ang pagtatrabaho, pagbibigay ng pagkain at bahay na bato. Kaya habang malaki kayo, ang akala ko'y sapat na lahat ng iyon sa inyo. Ngunit may isang salita pa pala ang ipinagkait kong marinig niyo. Ang salitang alam kong dapat ay sinasabi ko. Patawad mga mahal ko sa lahat ng mga bagay na nagkulang ako. Patawad kung higit niyong dama ang higpit ng aking palad kaysa sa higpit ng aking yakap. Patawad kung higit niyong narinig ang salitang huwag kaysa sa simpleng napakagaling mo anak. Hindi ko nakita ang pagod sa inyong mga mata. Ang mga gawin umiyak na hindi niyo nakita. Hindi ko narinig ang mga buktong hininga na kailangan ang mahal. Ako'y lubusang nagsisisi dahil sa inyong naranasan. Katahimikan ang bumabalot sa ating tahanan. Paghihintayan kung sino ang unang lalapit hanggang sa ang mga salita ay tuluyan ng nahihimik. Akala ko'y may oras pa akong kamustahin kayo. May panahon pa upang ayusin ang sugat na dulot ko. Ngunit habang lumitipas ang mga taon, unti-unti rin tayong nilalayo ng panahon. Ngayon ay akin lang naunawaan, hindi sapat ang pagkain lamang sa hapagkainan. Maski ang mga gagarang kaming katlapan o kahit pa may bubong ang natahanan. Dahil ang masigit niyo kailangan ay ang presensya o pagmamahal ng isang magulang. At doon si Papay sobrang nagkulang. Dahil sa inyo'y hindi na ito lubusang naibigay. Nais kong sa huling yugto ko'y inyong malaman. Ako'y nilisang mayroong kalamanan. Hindi bilang isang bayani o sundalo, pero bilang isang ama. At kung may isang bagay akong nais iwan, ito'y ang katotohanan mahal ko kayo ng walang hanggan. At ito'y aking laon sa kamay. Ito na ang kanilang pinakahihintay na panahon, ang makita ang kanilang ina. Ang magkapatid ng Miguel at Rafael at ang mag-asawa na sina Evelyn at Andres ay patungo sa Andres Rehab, ang rehabilitation center.
Pagkatapos nilang dumalaw sa Rehabilitation Center, naghanda sila ng lihim na handog. Ang lumang teatro na minsan naging entablado ng kanilang ina, upang ipagdiwang ang muling pagsasama ng kanilang pamilya. Magandang araw sa ating lahat, lalo na sa ating mga bata noon. Ngayon nandito tayo sa ating gabi upang magbigay ng isang espesyal na handog ngayong gabi para sa isang taong hindi tumigil magmahal sa kanyang pamilya. Habang patalapit ang kanta sa luho siya, hindi nabigilan ng inang sarili. Umakyat siya sa entablado. Sana'y di magmaliw ang dating mga araw nang hindi pang bata sa piling inanay. Nais kong maulit ang awit ng mahal, awit ng pag-ibig habang ako'y nasa lugar. Araw-araw ko yung pinasok sa mga panalangin ko, anak. Akala ko hindi na darating ang araw na nakakaharap ko kayo ulit. Ganito ko sa'yo lang kasi kala ko sinili mo. Iwan kami. Hindi ko kayo iniwan. Kailangan ko lang munang buuin sarili ko para kapag nandito na ako, kaya ko na kayong yakapin ulit. Alam mo, ito ang unang beses sa napakaraming taon na makakompleto rin ang pamilya natin. At sigurado akong napakasaya ng papalit sa kalangitan.
Sorry. Ikaw nga, ikaw nga. Matapos sorry sa akin ang kanilang ina, nagtungo ang magkapatid sa bundok ng kanilang ama. Isang tahimik na pagdalaw upang ibahagi sa kanya ang mga nangyari sa buhay nila. Theodoro lang ha. Sana dito ka pang mga ng isa mo. Simula nung nawala ako. Dami nagbago pa. Pero, parang naman yung parang mga ulit ko nila rin. Sana proud ka pa rin sa amin. Sulat komunidad. Sa araw na akala nilang isang lamang pagdalaw matapos ang isang masayang pagdalanghan, may isang lihim na matagal nang naghihintay na totoo. Isang liham na maaaring magbago ang lahat. Hindi niya sinirado ng action. Bukas na ito. As our story came to an end, this story was written in the spaces between waiting and paligid. Kasama natin tinanaw ang buhay ni Rafael sa gitna ng ingay. Daw sa natutunan niyo, ano talaga ang totoong tahanan? Tumayo tayo kasama sa Miguel. Mabigat, nakatahimikan, hanggang sa nahanap na ako ng sariling awan. Magkasama tayong nangarap. Tayo kasama ni Victoria, naging buong muli, at ang pagmamahal sa mga na walang hanggan. Let us meet the ones who stepped into these hands, and make their faith, hope, and love be like our own. Lawrence Ermitanio as Rafael Alcatraz, the son who learned that success means nothing without the people who share it with. Adriel Sagandoy as Miguel Alcatraz, the brother who found the courage to seek truth and forgive. Si Teresa de Vieja as Miguel Alcatraz,
Victoria Alcantara, the mother whose love waited patiently through every season of healing. Tyron James Baroka, at Teodoro Alcantara, the father whose quiet, difficult choices all came from a place of love. Fiona May Kikis as Anthony Emming Santiago, the steady friend who helped reveal what was hidden for too long. Sean Benedict Bautista as Uncle Andres Santiago, the loyal companion who held peace for all their stories. Sa likod ng mga eksena, mga ilaw, at ang bawat pangyayari, mas alaman natin ito sa mga tao hindi natin kilala, pero gawa nila ang nagbigay daan para sa lahat ng ito. After stage managers and crew, who move worlds in silence so you could get lost in them. Our light and sound system, who set the mood for every tear and every smile. Our costume and props artists, who brought memories, old letters, and beloved places to life. Our music and choreography team, who gave voice to feelings words could not say. Our directors and writers, who shaped every word and every turn of this journey. To all who brought this story to life, and to all of you who walked this path with us, thank you. Thank you and a very good afternoon.